tayo. Tapos, success, of course, pwede kayong maging successful dito sa Max, pero hindi po natin yan pag-uusapan tonight, kundi ang pag-uusapan po natin tonight is about the product. I will discuss that sa Tuesdays. Okay, every Tuesday naman po yan. Pero maganda po na may share po natin ito kasi grabe po yung significance nito, yung masasalamatan ka ng iba kasi nakatulong ka sa kanila. Yeah. So, yun po yung ating yung max purpose. Okay. So, yung company po natin is, by the way, ang ating president at ang ating CEO, si Sir Jim Estabralla and Joe Voitica are both lawyers. So, nakabase po sila sa Utah, sa US. So, our product is a US product. Okay, so yung ating president and CEO, nandun po sila and they are both lawyers. So, talagang legit na legit po tayo. And we also have our Vice President for Asia. At siya rin naman po ang 10-time re-elect chairman ng DESAP, Sir Joey Sarmiento. So they are parang yung pag sinabi po nating DESAP, sila po yung nagko-control or nanguhuli ng mga scammer. Ayan. So, ayan po, nandito po sa Max yung chairman ng DESAP. Okay. Ngayon po, ayan, ang ating office naman po is sa Ortigas Center, Pasig City, and we also have pick-up centers sa Davao, Cebu, Tuguegarao, and also we have our training center sa Bataan. Nakita po ninyo yung mga health advisory council natin, magagaling na mga doctors, iba't iba po yung fields, sa research, sa neurology, family practice, and more. So, ito po meron po tayong DTI Seal of Legitimacy. So, para dun sa mga nagtatanong kung legit na legit po ba itong company natin, grabe po, meron po tayong Seal of Legitimacy. So, talagang legit po tayo, ano? Yan. So, kailan po ba na-establish yung company? Sabi po ng iba, pag 5 years, okay na yan. Diba? Okay. Pero, kasi alam naman natin, marami nagsusulputan ngayong company, no? Pero, ang ating pong company is na-establish siya 2007. So, kung bibilangin nyo po, 16 years na po siya. Kaya napakarami pong natulungan nito. Especially, no, pag sinabi kasi nating US, di ba? US product talagang, alam po natin kung gaano kaganda yan. Di ba? Alam po natin lahat. So, this is a US product at dinala po siya saan? Una po siyang dinala dito sa Philippines. So, buti na lang, nauna po siya sa Pilipinas. Actually, napakarami na pong natutulungan ng ating pasidad. Grabe po, ang dami-dami na. Kung ako lang, kung ako pa lang sa dami po ng mga natulungan ko ng mga users, hindi ko na nga mabilang, ang dami na po. Iba't iba pong health issues since 2009 sa Philippines pa lang. Pero imagine niyo 14 years na po yan sa Philippines. So, ang dami na po nitong natulungan. Sikat na sikat actually yung Max ngayon. Dahil na rin sa social media, dahil nga sa ang dami nitong natutulungan. Ang ganda ng feedback. Yan. So ngayon po, ilang bansa na po siya? 21 countries. So kung 21 countries yan, di ba, ibig sabihin malaking company po ang Max. Di ba? So meron naman po tayong website. Makikita po natin doon kung gaano karami na po yung bansa na merong Max. So let's talk about the human body. Ang human body po natin is iisa lang yan. So ginagamit po natin yan sa sarili natin, sa trabaho natin, sa family natin. So kapag may sakit po tayo, alam naman po natin kung gaano ka-affected, no? Yung work po natin, lahat, di ba? Pag may sakit ka, talagang affected lahat yan, no? Okay, so ito po siguro yung nararamdaman ninyo, no? Yung mga hindi po nagtitake ng Max, di ba? So malamang nai-stress kayo. Alam mo, usually pag may sakit, yan po talaga ang nararamdaman, stress. Diba? Yan ang number one na nararamdaman, hindi makatulog. Okay, sa dami po ng mga nagtatanong po sa akin yung stress talaga.
yan po yung number one talaga na number one po talaga yung stress na hindi makatulog, no? Sakit ng katawan, di ba? Ayan. So yung pinakamalaki po dun sa part ng body natin is the organ, yung puso. Example po niyan puso, okay, heart, liver, ayan, example po yan. Yung susunod po, tissues. Ano yung pinakamaliit? Yung cell. So alam mo ba kung ilan yung cell mo sa katawan mo? We have about 100 trillions of cells. So hindi lang po siya billion, but trillions of cells. So, yung katawan mo na yan, meron kang 100 trillions of cells. So, gaano karaming zero yun, di ba? Okay. Ngayon, ang bawat isa doon sa 100 trillions of cells, ano yung kailangan niya? So, ang kailangan niyan, oxygen, water, food, na familiar ka. Pero meron pa siyang isang kailangan. Ano yun? Yun yung glutathione. So, yung glutathione na to, hindi po ito yung alam mo na tinitake mo na artificial glutathione na pampaputi. Hindi po ito yon. We are talking about the intracellular glutathione or the natural glutathione, which is kailangan po ng ating katawan. So, ayan. So, oxygen, water, food, and glutathione. So, kapag wala po ang isa sa mga ito, the cell will die. Okay. So, ito po yung mga dahilan bakit nadadamage yung cell natin. So, first, okay, yung oxidative stress. Kita nyo po, no, yung cell po natin, nag-oxidize po yan. Para siyang kinakalawang, di ba? That's the process of oxidation. So, kapag nag-oxidize po yan, nadadamage po yung cells po natin. And syempre, masama po yan, di ba? Ngayon, combined with ano pa po, yung free radicals. Yung free radicals po, yan po yung mga naipapasok po natin sa katawan po natin, di ba? Like yung food, no? Pagka po talaga namili po tayo ng food ngayon, baka wala na tayong mapili, no? Sobrang dami ng free radicals, no? Yan. So kapag po, itong dalawang to, pinag-combine po natin, sigurado po, na magkakasakit po tayo. Yan. So, dami na po nagkakasakit ngayon. So, what is oxidation? Ito yung sinabi ko. No, yung apple, pag hinati mo, nangingitim siya. So, ayan po yung nangyayari. So, it causes our bodies harm, di ba? Grabe po, no? Grabe po talaga yung effect noong oxidation, no? Yun po yung dahilan kung bakit po tayo nagkakasakit. Okay. So, ang tanong, how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? Okay. Ano yung kailangan natin? Kailangan po natin ng cell protector kasi nga, andun yung cause bakit tayo nagkakasakit. So, uugatin po natin, no? Nuugat po natin yan. So, we have to fight the oxidative stress and the free radicals. So, kailangan po natin na very powerful antioxidant to neutralize the free radicals. But the world's most powerful antioxidant is not found in fruits nor berries. So, nasaan po siya? Nasa loob po ng katawan po natin. It is in your body. Okay, so nandun po yung most powerful antioxidant. Nakikita niyo po yung white. Yan po. Ang precursor po yan. Ang precursor po niyan is the glutamic acid, cysteine, and glycine. Okay. So, yan po, no? Yun po yung okay, yan po yung ating precursor, yung tatlo na po na yan, no? So, yun yung glutathione, di ba? Okay. So, kita po natin kanina, no? Sabi po dito, it restores the cells. Okay, so maliwanag na po, no? The most powerful component of our body's antioxidant is nandun din po sa loob po ng cells po natin. Ayun po yung glutathione. Okay, so meron pong dalawang klase ng antioxidant defense system. Ang una po is the exogenous. Okay, ito po yung exogenous, yung pong nanggagaling sa labas. No, like the food sources, di ba, Go Grow and Glow, di ba, vitamins, siguro meron ka rin mga food supplements,
So, oval, tinatawag natin. So, ang tawag po doon, exogenous, kahit ano man po yan, nanggagaling po yan sa labas. Okay, so food sources, vitamins. So, okay naman po yung mga yan. Kaya lang, syempre, yung absorption yan, konti lang, di ba? Okay, pwedeng 15% kasi dinudumi mo, pinapawis mo, di ba? Okay, ano po yung ikalawa? Yun yung endogenous that is produced by the body. So, syempre, ano yung mas powerful? Yung nandun sa loob. That is, yun yung pinoproduce mismo ng katawan mo. The antioxidant, ang tawag po dun is the glutathione. That's the most powerful. No, para po ma-compare po natin yon, halimbawa, yung exogenous, 'di ba? Yun yung mga kumbaga sa milk, 'di ba? Yung milk is halimbawa yung mga binibili po natin ng mga formula milk, 'di ba? Kahit na anong ganda pa niyan, 'di ba? It's still coming from outside. Pero yung endogenous, like yung mother's milk, alam po natin kung gaano ka-effective. So parang ganun po 'yun, no? So yun po yung tinatawag nating endogenous, that is the glutathione. So ano yung nagagawa ng glutathione? Okay, makikita nyo po, ang una po is antioxidant. So kanina po, ang sabi po natin, meron po tayong tinatawag na the process of oxidation na nagda-damage po yung cell natin. So anong kailangan natin? Syempre, antioxidant. Okay, so yun po yung neutralizer na lahat po ng klase ng free radicals. So ano yung immune system enhancer? So napakaganda rin po nito na ano po ng katawan po natin, no? And D for detoxifier. So kaya niya pong i-eliminate lahat ng toxins na nasa loob po ng katawan po natin. Yan, so ang ganda po ng function, no, ng ating natural glutathione. Okay, so tatlo pa lang po yun, pero marami po yan, no? Okay, ngayon, yung tanong, bakit nagkakasakit? Bakit meron ka naman palang natural glutathione? Bakit ka pa rin nagkakasakit? Kasi po bumababa po yung glutathione level natin. Bakit? Unang-una po, dahil sa stress. Okay, syempre, di ba? Dami po nai-stress ngayon, no? Okay, alcoholism, syempre yung iba mahilig uminom ng alak. Usually po, ang tulog po natin ngayon is 10, 11, 12. Sabi nga po ng mga tinanong ko dyan ng mga audience ko nung nag-present ako, ang mga kabataan daw, mga alauna, alas 3, alas 4. Dahil din po sa gadget, di ba? So kasama po yung pampababa ng glutathione. Ngayon po, grabe po, ang init ng araw dito po sa amin. Sobrang init po ng araw. Ayan, kasama po yung pampababa ng glutathione. Of course, yung radiation, ayan yung cellphone lagi po nating dala, di ba, bago matulog, pagkagising, di ba? Pollution, lalo na sa city. Okay, so sakit, no? Pag nagkasakit ka, bababa din yung glutathione level mo. Smoking, meron po tayong tinatawag na first, second, and third hand smoker. Strenuous exercise, poor diet. Ayan, guilty po tayo lahat dito. And of course, synthetic drugs. Ayan, so yung iba nagtataka, bakit ganun? Dati sa puso lang yung sakit ko, bakit nagkaganito? Ayan, dahil dun sa effect ng synthetic drugs. Okay, so ang isa pa pong reason bakit po bumababa yung ating glutathione level, it's because naturally po talagang bababa po yan. Kahit na po anong gawin natin. Once po tumuntong po tayo ng 20 above, pababa po ng pababa yung ating glutathione level. Ang tumataas po is the stress level, oxidative stress level. So that's naturally, talagang ganun po talaga, yung katotohanan. Masakit na katotohanan na habang tumatanda po tayo talaga is bumababa po yung glutathione level natin. So, ayun po. So, expected po natin talagang as we age, magkakasakit po tayo. Yeah, natural po yun, no? Pero minsan, kahit po yung mga kabataan ngayon, or actually marami pong kabataan ngayon, ang grabe po. Grabe po, nagkakasakit po sila. Ang dami po. Even 20s, may mga high blood diabetic na, di ba? Ayan. Okay. Ito po yung mga sakit na kapag meron po tayo nito. Examples lang po ito kasi we have about more than 75 diseases na kapag meron po kayo nito, ibig sabihin mababa po yung glutathione level natin. So, andyan po yung sakit sa puso, which is yun yung number 1 killer po talaga ngayon. Diba? Cancer, na grabe po, ang dami pong
nagkaka-cancer. Kanina may pinuntahan kami. Parang naging natural na lang sa, alam mo ba? Sabi, sabi binalita sa, alam mo ba, ako wala na akong yung breast. Isa na lang ang breast ko. Siya rin, no? Parang sa isang group, mga 3 po sila na may breast cancer. Ayun. Parang mga magkakaklase daw. Okay, so, ayan. So, parang gano'n na lang po sa kanila, parang natural na lang. Okay, ako, meron akong breast cancer, si ganito may breast cancer. Okay, so diabetes, andyan din po yan, infectious diseases, dermatological, gynecological, ophthalmic, pulmonary, rheumatic disorders, of course, yung mga arthritis natin dyan, neuro, immunological disorders, kidney failure, dialysis. So actually, yung kidney failure dialysis or CKD, yan po talaga ang isa rin sa mga tumataas din po yung cases. Ayun. Okay, so yun naman pong the rest ay i-discuss naman po ng aking partner na sino ba ang aking partner? Ate Ellen. Ayan, si Miss Ellen Gumabong. Hindi ko makita eh. Andito na ako. Thank you, partner Arlene. Yan. So, nakita po natin doon sa last slide na binanggit ni partner Arlene na lahat po ng klase ng sakit associated with low glutathione levels, yung pagbaba ng level ng glutathione natin. Ngayon, ang solusyon, kailangan na pataasin po natin yung glutathione natin. Yan. Ngay, sabi ng iba, madali lang pala. Kasi dyan na sa market, maraming mabibiling glutathione. So, ito na yung challenges po doon sa commercial or artificial glutathione. Dyan po sa slide, makita po natin na kahit uminom po tayo ng capsule o kaya through tablet or through injection, ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Wala pong effect. Bakit kaya? Yan, makikita po natin yung explanation sa next slide. Meron po kasi tayong enzyme, yung tinatawag na gamma-glutamyl transcriptase na pag inom po natin ng capsule o kaya through tablet, matutunaw na po agad. Hindi na po siya makaabot na makapasok po sa loob ng cell. Assuming may makalusot, hindi pa rin po talaga makapasok kasi napakaliit ng butas ng cell natin. Against doon sa molecule na papasok, malaki po yun kaya hindi po siya makapasok. Kaya ang nangyayari po, nasa dugo lang po natin. Yan, pag nasa bloodstream lang, na-block niya ngayon yung nagpo-produce ng brown color natin, tinatawag na melanocytes. Kaya nagiging maputi na maputla po yung uminom po ng commercial glutathione. So, very risky po ito kasi after 5 to 10 years, prone po na magkaroon ng skin cancer. So, tingnan po natin yung next slide. So ito na pa yung question. What can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? So dito na po ipinapasok ng Max International yung breakthrough science po. So breakthrough means new invention po ito, bagong tuklas and back up by science. So sa Max International, may dalawa pong very well-known po na Dr. Science, pinagtyagaan pong pag-aralan po itong about glutathione para makapasok po sa loob ng cell. So, i-introduce ko po silang dalawa. So, ang first po, ito po si Dr. Robert Keller. So, ito po yung ilan sa credentials niya. He served on the faculty of Mayo Graduate School of Medicine. He was ranked as one of the top doctors in the USA from 2003 to 2008. Triple board certified po siya. Ang specialty po niya, internal medicine, immunology, and hematology. And he was listed as one of the most outstanding scientists. Marami po siyang na-publish na articles in scientific and medical journals. Take note po, more than 100 articles. So napakahusay po ni Dr. Keller po. And he worked in NASA. At the age of 23, consultant na po siya sa NASA. Kung naalala niyo po yung mga astronauts na nakapunta sa moon noong 1969, siya po yung naka-invento ng pagkain nila na naka-survive sila for 9 days. 2 capsule lang po yun. So after 40 plus years,
ito po yung na-invento niya, ito pong Max GXL. Siya po yung formulator po. So, tingnan po natin itong na-invento po ni Dr. Keller na technology ng Max GXL. So, makikita po natin dyan sa slide yung color white, blue, and red. Yan po yung nire-represent po ng precursors of glutathione, yung glutamine, cysteine, and glycine. So, na-invento po ni Dr. Keller na one at a time makapasok po sa loob ng cell. So, hindi po basta-basta po ito kasi talagang pinag-aralan po niya for 25 years. Yan, so then 12 revisions po hanggang na perfect yung formula na makapasok po sa loob ng cell. So, inawardan po siya ng breakthrough. Ngayon, ito pong Max GXL, hindi po siya gamot. Nutrients po ito na madali po ma-absorb ng cells natin. Kaya pag nandun na po sa loob ng cell, doon na po niya patataasin po yung intracellular glutathione levels. Kaya pag uminom po tayo nito, ano pong effect? Mayroon pong dramatic increase. Gaya na makikita po natin dito sa slide na to. Yan. So, in 2 months time po, may dramatic increase na 292% po. Ang normal dosage po ng pag-take po ng Max GXL is 6 capsules per day. So, ang maganda pa po dito sa Max GXL, may clinical study po. Kasi ang doktor, pag sinabing food supplement, tatanungin niya yan kung may clinical study. Ang ginamit po ni Dr. Keller is randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical study. Tapos, ang ginamit niya for testing is tao po, hindi po guinea-pig. At 4 na grupo yung ginamit po niya. Yung group 1, normal, wala akong sakit. Group 2, HIV patients. Group 3, HCV patients. Yan yung mga may sakit sa HEPA. And then, group 4, patients with chronic viral illnesses. So, yung color gray, before taking Max po yan. Yung color red naman, after taking Max. So, gaya na nabanggit ko, in 2 months time, may dramatic increase na 292%. So, dyan sa group 1, yung walang sakit, ang taas-taas yung level ng glutathione after 2 months. The rest po, makita po natin na kahit may sakit po sila, tumaas din po yung level ng glutathione. Kung i-compare po natin yan sa synthetic drugs, halimbawa, yung gamot ng HIV patients, pwede po bang ibigay sa normal? Hindi po, pero dito po, may sakit ka wala, pwede po mag-take po ng Max GXL. So, tingnan po natin yung next slide. So, another doctor scientist na nasa Max International is no other than Dr. Herbert Nagasawa. Ito din po yung ilan sa credentials niya. He held multiple professorships in biochemistry, medicinal chemistry, pharmacology, and toxicology. Yan. Then, binanggit din po dito na he was recognized as the scientist who created the 3-minute antidote to cyanide poisoning. Kung naalala niyo po yung Twin Tower bombing sa US, yun po, siya po yung hinar po ng US kasi in 3 minutes time po na-address po yung nakalanghap doon po ng cyanide poisoning po. So right now, he's the research chief scientist of Max International. So, siya po yung formulator po ng Max 1 and SalGBT. Ang technology po na ginamit niya is ribosine. Kaya tignan po natin itong technology ng ribosine. Sa next slide. So, ang ribosine po, combination po yan ng ribose and cysteine. Si cysteine po, very fragile po yan. Hindi po niya kaya mag-isa na makapasok po sa loob ng cell. Kailangan na mayroon po siyang masakyan o may mag-deliver sa kanya. Kaya nakiride po siya kay ribose. Kaya pagpasok po sa loob ng cell, dalawa po yung kinikater po nitong ribosine. Si cysteine po, nagpo-produce po siya ng glutathione, whereas si ribose naman po, nagiging source of energy or ATP. Yan, so, gaya na nabanggit ko po, yung Max 1 is powered by 100% ribosine po ito. So, ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylcysteine in raising liver glutathione levels.
So maganda po i-take po itong Max 1 na may problema po sa liver. And then pag may allergies po tayo like allergy po sa mushroom o kaya sa shellfish, ito po Max 1 po ang magandang i-take po. So next slide. So makita po natin dito sa slide, yung na-invento po ni Dr. Keller, itong Max GXL, and then si Dr. Nagasawa, Max 1, pinag-combine po yan kaya lumabas po yung SALGBT. Yung tatlo na yan, the ultimate in glutathione enhancement. So, kahit na ano po dyan, makakatulong po para pataasin po yung glutathione levels po natin. Pero kung may budget po tayo, mas the best po na ma-take po natin yung tatlo na yan. So, yan po ang ano ni Max products po, no? Yan. So, another product po ng Max International, ito pong Max 357. This is a unique blend of essential omegas 3, 5, and 7. So, tingnan po natin yung benefits pag uminom po tayo ng product na ito. So, maganda po itong i-combine either Max 1 sa GBT or Max GXL. So, ang benefit po nito pag uminom po tayo, maganda po sa cardiovascular. Yon, pag may problema po sa puso. And then, cellular health, brain and nerve health, insulin resistance. O maganda din po ito sa pag may problema po sa blood sugar. And then, skincare, satiety weight management, and vision. So, samantalahin po natin kasi this month, may promo po ang company. Pag nag-purchase po tayo ng dalawang box na ano po, Max 357, may free po na 1 box. Yan, isabay po natin sa other Max products. So, another product po, ito pong sa GBT. Bukod po sa ribosine, may additional 12 supplemental ingredients po itong sa GBT. Like yung alpha-lipolic acid, broccoli seed extract, turmeric, ito po yung yellow ginger po, turmeric root extract, resveratrol, maganda po ito sa puso, and then quercetin, maltesal, vitamin C, and others po. 12 lahat po itong naidagdag po na ingredients ito sa GBT. Lahat po ng Max products they are all breakthrough. So the US Patent Office awarded a composition patent. Take note po, patented po itong Max products, kaya hindi po ito basta-basta magagaya o mapipeke po. So sabi dito, no change is allowed, not even a single ingredient, in an attempt to duplicate the product. This gives Max International the right to market the product without competition. Kung wala po tayong kakompetensya sa market kasi hindi po ito mabibili sa drugstores. Kahit ikutin niyo po yung drugstores po, wala pong Max products po dyan. So mabibili lang po natin ito only at Max office or kaya sa Max Associates po. So ngayon, tignan na po natin yung basic health benefits pag uminom po tayo ng Max products. So number 1 na binanggit po dito is increases energy. Yan, talagang iba po yung energy level po natin pag uminom po tayo ng Max products. Pagka yung mga first time na uminom, pag kumustahin po namin sila, yan po ang may kwento po nila. Iba yung energy level nila. Lalong-lalo na po pagka senior citizen po yung makapag-take po nito. And then, it slows down the aging process. Anti-aging po itong Max products. And then pag may problema po sa AIDS, muscle and joint recovery, makakatulong po yun. Itong Max products din po. And then, ito po maganda, it strengthens immune system. So, tayo po, gusto natin na lagi pong malakas po yung immune system natin. Ano po, para may panlaban po tayo sa mga, kahit anong virus po. So, ang Max products po, number 1 booster po yan ng immune system natin. Yan. And then, fight cellular inflammation. Anti-pamamaga po itong Max products. Lahat po ng itis po, arthritis, sinusitis, rhinitis, yan, tutulungan po ng Max products. And then, pagka may problema po sa memory,
Binanggit po dito, improves mental focus and clarity. Yan, pag may problema din po sa tulog, yung tinatawag na insomnia, matutulungan din po. Kasi sabi dito, improves quality of sleep. And then improves, hindi niya sinabing it will whiten your skin. Then supports peak athletic performance and reduces the effects of stress and enhances sense of well-being. So, ang stress po, parte na po ng buhay natin yan. Pero pagka uminom po tayo ng Max products, matutulungan po tayo. Pag na-overstress po tayo, i-relax po tayo, pakakalmahin po tayo. Yun naman po ang gusto natin eh. Yung mabawasan yung stress natin kahit na marami po tayong mga problema sa buhay. Ano po. So actually, ilan lang po ito. Marami pa po tayong ma-feel pag tayo mismo yung uminom po ng Max products. Ano. Kaya sa mga guests namin na hindi pa po nakapag-try ng Max products, try nyo na po para ma-feel nyo din po yung mga binanggit po dito na benefits po. Yan. So, sa next slide, ito na po yung last slide for product presentation. Binanggit po dito na we only have one body, we have to take care of it. Totoo po yun. Iisa lang po ang katawan natin, kaya kailangan na ingatan po natin ito. Yan. So ngayon sa mga guests namin, baka ang question nyo po, yun bang Max products ay safe po ba na inumin yan? Very safe po. Very legit po ito. Kasi makita po natin dyan na talagang kumpleto po tayo sa documents or certificates. Ito po ay approved by BFAD, then NSF, halal certified din po, pwede din po ito sa mga Muslim. Kaya inire-recommend namin sa mga guests namin na hindi pa kayo nakapag-take nito, try nyo na po. Very safe pong i-take po itong Max product. So hanggang dito lamang po yung presentation ng about the products. I-turn over ko ulit kay partner Arlene. Baka may question po kayo. So thank you very much po. Ayan, thank you very much, Partner Ellen, sa napakagandang presentation. And gusto lang po natin i-acknowledge si Dr. Carlos Cortina ngayong gabi. Yan, nandyan na po si Doc. So mag-ready na po tayo ng ating question for Dr. Carlos Cortina. But before po tayo magtanungan, unahin po muna natin yung ating backstory. Unahin ko po si Kuya Rene kasi nawawala po yung kanyang internet. Kuya Rene, nandyan ka ba? I think nandyan siya. Ito. Ayun. Ang namagugas Yes, po. Yun. Siguro, Narinig ba ninyo ako? yes po. Opo. Yes po. Mm-mm. Ayun. Pinatay ko yung video kasi wala-wala eh. Apo, apo. Okay ba? So, yes, Kuya Rene, medyo mahina. Okay naman po. So, ayan. Si Kuya Rene po Nawawala. naririnig mo po ba kami? Oo, narinig ko kayo. Yun nga lang, hindi ka gumagalaw. Hindi ako gumagalaw. Sige, Kuya Rene. So, go ahead, Kuya Rene, please introduce yourself and i-share mo sa amin yung backstory. Story ko. Okay. Ako pala si Rene Madlambayan, taga Quezon Province sa Pagbilao. Nung ako'y magsimulang pumasok sa aking senior citizens age, napakarami kong nakitang diferensya sa katawan ko. Sa ultrasound ko ay meron akong bato sa abdo. Hindi nakita sa ultrasound na meron pala akong bato sa bato, pero meron. Pagkatapos, meron akong enlarged prostate gland. Na itong aking bato sa abdo noon, talaga pinahihirapan ako. Talagang hindi basta pain ang ibinibigay sa akin ng bato sa abdo. 5 yon. Kundi severe pain tuwing hating gabi. Kaya para akong masusuka,
Minsan talagang naluluha na, tumutulo pa ang sipon sa sakit. Nung magpa-ultrasound ako ay 5 yon yung aking bato sa abdo. Ngayon ang ginawa ko dahil baguhan pa lang ako sa Max noon, paunti-unti naman ang aking iniinom. Kaya para bagang hindi na-address yung aking bato sa abdo. Ang ginawa ko, isang araw, uminom ako ng 12 capsules within 3 hours time. Pagkatapos, the next day, uminom uli ako ng 12 capsules, 3 oras, sa loob ng 3 oras. Yung ikatlong araw, ang unang lumabas sa akin, yung aking bato sa bato, dalawa yon. Dalawang smooth na bato. Buti na lang na ilabas ko, nakita ko yun talaga sumama sa pag-ihi ko. Ngayon, itong aking bato sa abdo, naramdaman ko sa katawan ko na wala na yung pain na nararanasan ko tuwing hating gabi. Nagpa-ultrasound ako uli. Nung makita sa ultrasound, yung 5 bato sa abdo, ang natitira ay 4 na lamang at ilang maliliit. Kaya mula nun, siguro meron ng mga 3 years ago, hanggang ngayon, hindi na ako sinusumpong ng matinding pananakit. Wala nang sakit na may kaugnayan doon sa aking bato sa abdo. Yun ang mga aking prostate gland, natuklasan na biglang lumaki. From normal, naging 44. Tapos 51. Pagkatapos 59 point something. Halos mag-60 na. Ngayon, binigyan ako ng reseta ng doktor. Ininom ko naman yon. Pinainom sa akin within 6 months. Pero imbis na lumiit yung aking prostate, lumaki. From 44, naging 51 siya. Hanggang sa naging 59.8. Sabi ko sa doktor, Dok, bakit ganon? Hindi lumiliit, imbis lumalaki. May diferensya yung prostate mo. Okay, Dok, may diferensya ka ako. Wala na bang lunas? Dinagdagan yan 3 months. Ganun pa rin. Malaki pa rin yung aking prostate. Kaya, ang ginawa ko, imbis na 12 capsules ang iinumin ko, panahon pa ng pandemic to panahon ng pandemic, kaya mahirap. Uminom ako ng hanggang 18 capsules. Sari-saring product yon. Merong Max 1, LGBT, at nakararami yung Max GXL. Mula nung uminom ako ng ganong karami, siguro merong 1 buwan yun, umiinom ko ng ganon. Hindi ko naramdaman yung mga sintomas ng aking prostate gland enlargement. Hindi na ako mahirap umihi, hindi na mahapdi, hindi na ako bangon ng bangon sa gabi, hanggang sa ngayon. Wala na yung sintomas na dati kong nararamdaman dahil dun sa aking enlarged prostate. Kaya ang inaantay ko na lamang, magpa-ultrasound ako uli. Kaya tinatanong ako ng doktor, anong nararamdaman mo? Hirap ka bang umihi? Hindi po. Sabi niya, makokonti ba yung ihi mo? Hindi po. Marami. Minsan 1 litro, minsan kalahating litro ang naiihi ko sa loob ng magdamag. Sige, sabi niya, magpa-schedule ka ulit ng ultrasound para makita kung anong nangyari sa iyong prostate gland. Pero ang totoo, yung marami kong ininom na Max, talagang malaking naitulong. Tulad ng narinig natin kanina, na-address niya yung inflammation. Kaya yun ay 3 lang doon sa aking mga na-address na mga sakit sa katawan. Nagkaroon din ako ng TIA, transient ischemic attack, o yung mini stroke. Umabot ng aking blood pressure ng 200/100. Gabi yun. Ang witness ko ay si Agnes at saka si Arlene. Nawalan ako ng memorya. Siguro mga 3 hours yun, nawala akong memory. Parang amnesia. Hating gabi na, hindi na kami pumunta sa hospital. Ang ginawa ng mag-ina ko, pinainom ako ng Max, iba't iba yon, 12 capsules within 1 hour. GXL, meron inilagay sa ilalim ng aking dila. Tapos, yung huli, yung 357, nung bago kami matulog. Kasi,
Pati yung gadget na ginagamit ko sa presentation, hindi ko kilala. Hindi ko alam kung ano yung gadget, kung ano yung cellphone, kung ano yung television. Yung lahat ng nangyayari sa palibot ko nung panahong yun ay nalimutan ko lahat. Kaya nung hating gabi na, pagkatapos kong uminom ng 357, eto ngayon nangyari. Tinanong ako ni Mrs. Sabi ni Susan, ano bang petsa tayo ikinasal? Sabi ko, August. Anong date? 28. Anong year? 1986. Ang sabi niya sa akin, may sabit ka pa. Kasi 1982 tayo ikinasal. Ibig sabihin, meron diferensya pa yung memory ko. Nung magto-12 o'clock na ng hating gabi, lumabas ako. Nakita ko yung internet, nagpa-flash. Sabi ko, bakit hindi nyo pinatay yung internet? Ibig sabihin, alam ko na yung internet. Sumasauli na yung aking memory. Pagkatapos, sabi niya, matulog na tayo, sabi ni Susan, at bukas na tayo pumunta ng ospital. Pagkagising ko ng umaga, ang sabi ko kay Susan, parang may mali kagabi, ano? Ang sabi naman niya, ay oo, hindi lang mali, kundi malaking mali, kaya tayo pupunta ng ospital. Pumunta kami sa neurologist sa Lucena City, at sabi niya, magpa-CT scan ako at magpa-2D echo. Kasi yung taas daw ng dugo ko, baka may nangyari sa aking brain at saka sa aking heart. Agad-agad nagpa-CT scan ako pagkatapos nagpa-2D echo. Nung basahin ng doktor yung aking result, sabi niya, walang nangyari sa brain mo. Wala rin sa heart mo. Buti na lang, sabi niya, kasi usually, sabi nila, nagkakaroon ng blood clot kapag grabe yun, sabi niya. Kasi Doc, meron akong ininom kagabi na marami ako yung Max International Products. Ano yung Max? Sabi niya sa akin. Pero ang totoo, hindi siya naniniwala na yun na nakapag-address. Binigyan lang ako ng 4 na losartan. Yun lang ang ibinigay sa akin na synthetic drugs, wala nang iba. Mula nang bigyan ako noon, hanggang ngayon, hindi ako umiinom ng mga synthetic drugs na sapagkat nag-normalize na yung aking blood pressure. Hindi yan tumataas sa 120 over 80 or 70. Kaya isa yun sa na-address. Nung last week naman, Sunday yon, umattend kami ng convention sa Lucena. May bagong nangyari sa akin. Natapat ako doon sa malamig na aircon. Napakalamig. Hindi ko na-experience yung malamig na aircon. Tumama sa 2 tuhod ko. Pagtama nung lamig, siguro mga 2 hours yun, naramdaman ko kumirot yung 2 tuhod. Tapos inapa ko, very tender. Pagkatapos, namamagana yung 2 tuhod ko. Kaya nung maglakad ako, ika-ika na ako, bakit na ako biglang namaga itong tuhod ko? Siguro ka ako yung biglang pagbabago ng temperature ng lugar. Ayun. Buti na lang, may dala akong Max. Uminom agad ako ng 3 Max. Pagkalipas ng 30 minutes, unti-unti nawala yung kirot. Pagdating namin sa bahay, napansin ko, nag-subside na yung inflammation ng aking tuhod. Kaya sabi ko ay, hindi talaga pwedeng iwanan sa bahay ang Max kasi sa aming mga matatanda na, isa sa mga problema namin, hindi unpredictable yung mga problema ng matatanda minsan nariyan. Ninervyusin ka kapag ako mas lalo akong ninervyusin pag wala akong dalang Max Kaya buti na lamang may dala akong Max. Uminit yung pakiramdam ko tapos yung tuhod ko unti-unting nawala yung sakit. Tapos pagdating sa bahay, napansin ko nag-subside na yung inflammation. Kaya yan ang nagawa sa akin ng Max products. At sana tayo din naman lalo sa ating mga senior citizen. Minsan pag senior na tayo, minsan maya meron tayong kakaibang nararamdaman. Kapag may nararamdaman tayong kakaiba, inuman natin agad ng Max. Malaking tulong sa atin 'yon. At saka sabi nga ni Dr. Cortina noon magpapawis tayo. Ako'y naglalakad ng 3 kilometro doon sa isang lugar na ang lugar ay parang roller coaster. Paakyat, pababa. Ganyan bundok-bundok na konti.
tapos sa akyat. Mabuti na lamang, hindi ko naman sinasagad ang sarili ko. Pinapawisan ako. Tulad nung last Saturday, talagang pinawisan ako. Ang nagtataka lang ako, kahit pataas pababa yun, hindi ako masyadong hihingal. Ayun, hindi ako napapagod. Kaya anumang gagawin natin, mag-exercise pa rin tayo kahit nasa bahay lang tayo. Tumakbo tayo sa ating sala para tayo ay pawisan. Kasi nakakatulong ding malaki yung ating pag-exercise tsaka yung ating lifestyle. Kaya yun lang, sana makatulong sa inyo yung aking mga experiences may kaugnay sa ating produkto. Maraming salamat at Max Morning! Thank you po, Kuya. Okay, salamat po Kuya Rene. At pinagbigyan mo kami at kahit mahina po. Oo. Okay, so may mga tanong, kung may mga tanong Isa po pa. tayo, pwede na po tayong magtanong, no? Habang nandyan pa si Kuya Rene, kung may tanong kayo about doon sa kanyang Max story. And of course, nandito din si Doc. So, before po tayo magkaroon ng question and answer portion, okay, nandito pa, tawagin ko po ang isa pa na mag-share ng kanyang story, si Ma'am Gloria. Good Yan, morning. kanina pa naka-ready. Puro senior ang ating guest tonight. Ayan. Hello. Ayun. Ilang nawala yung video mo, Ma'am Gloria. Nasaan na si Ma'am Glo? Naka-mute siya at sorry, saglit lang po, inaayos pa po. Okay, pa-unmute lang po, Ma'am Glo. And pa-start po ng video. Yan, saglit. Ayun na. Okay, so unmute na lang po. Okay, wala pa po, Ma'am Glo. Oh, Nakamit. Ayan. ayun na, okay na. Hello. Okay na Okay. po? Okay na po. Narinig na po namin kayo. Okay. So once again, Max morning to everyone. Ako po ay taga San Fabian, Pangasinan. Ako po ay si Gloria Narvas Natabio and I'm 71 years old. Ang ititestify ko naman ngayon po sa inyo kung paano ko na-meet ang Max International product and how Max products help our health issues to my family. I should be starting na nag-umpisa po kami na gumamit po ng products ng Max International due to the illness of my husband. Kasi ang husband ko at that time ay na-enrolled siya as a diabetic patient. During sa pagsasuffer niya ng kanyang diabetes, every time na nagpapalaboratory po kami ay monthly that time kasi medyo palaging nagtataas, no po. And aside na tumataas po yung sugar level niya, may nararamdaman din siya sa dibdib niya na kumikirit daw din yung dibdib niya. So at the same time, sa processing ng pagtitik niya ng mga medicines na i-prescribe ng mga physician sa kanyang diabetic illness, we undergo also to the echo. Po. Aside from the heart, sa pagdibdib niya, may nararamdaman pa rin po siya na ikino-complain po pa rin niya na yung dito sa bottom yung sa may buttocks niya. At saka sa pag-ihid daw niya ay kumikirot. So we again undergo ultrasound. So mga ritual na ginagawa namin, ang napakaganda din po ay that time na na-meet ko po ang Max
international product. That time only ay Max GXL pa lang yun. Through Madam Marilyn Lumibaw, na ipinus lang din po niya yan sa Facebook. So nung nabasa ko yun, hindi na ako nag-hesitate na tinawagan ko kaagad si Marilyn, pinapunta ko sa bahay. So nag-response din naman sila kaagad ni Madam Olive, nagpunta sila sa bahay namin. So yun, diniscuss din nila yung Max GXL, although that time hindi pa kagaya ngayon na talagang detalyado ang pagkaka-explain kung ano ba yung ganito, mga benefits. Noon it's hindi pa ganun. But then even hindi pa ganun, yung interest ko na gusto ko din na naibsan yung karamdaman niya, tinik ko yung product na yun, although hesitant siya na mag-take. Ako lang po ang nag-post na itik niya yon. So dahil pinus ko na itik niya yon, so maybe, kasi 1 box kaagad yung kinuha namin, maybe nakaubo siya ng 2 bottles, schedule niya, after a month, schedule niya yung laboratory niya uli at yung pagkuha ng blood level. Kasi pinalo lang namin kasi that time yung nandun sa bottle na 111 parang di ba 45, ganun ba 3 days, 3 capsule a day. So siguro medyo not much, hindi masyadong mabilis yung processing kasi isa-isa lang. But din anyway, nakatulong din yun dahil nung after that time na mga 2 months na, bumababa din yung sugar level niya dahil na-reach na din niya yung number ng 10, tapos naging 8, nag-jump. But at that time naman, inaasikaso ko din yung lifestyle na sinasabi ni doktor kasi talagang inaano ko din yun dahil mayroon din po akong anak na nurse na ang sabi niya, ang asikasuhin namin yung huwag siyang mag-insulin. Yun ang palagi niyang sinasabi sa amin. Pag hindi nyo yan asikasuhin, mahirap yung mag-insulin. Gusto nyo yung mag-insulin, yun palagi niyang sinasabi. Kaya rin lang palagi kong sinasabi sa kanya. Sige, yung mga binibigay din, piniprescribe ng doktor, tinitik din niya yun, hindi din niya inaanuhan, tinitik niya. At the same time, sinasabay ko din yung Max sa kanya. So mga sumusunod na mga months na pagpunta namin, diretso pa rin yung kunya, mayroon daw silang nakikita dun sa back ng heart niya na hindi normal na nagpa-function. So ni-recommend nila kami sa isang hospital, kasi isa lang daw yung hospital dito sa Dagupan, sa Villafor lang yun, na mayroon silang aparatus na ganun. So pumunta kami, nagpa-reserve, ang sabi nila sa amin, magbabayad po kami ng 50K ang i-ready namin. Ang maganda din pong nangyari doon, lumabas po yung Max 1. Kasi nauna po yung Max 1 na nakilala namin kaysa yung Celgevity. So, isinabay yung Max 1 sa kanya dahil that time na rin, yung nagfa-follow ako doon sa mga brochure na binabasa natin. Kaya siya din, ganun din. Kaya, at the same time, nag-Max 1 siya at saka yung Max GXL. So, that time na every 3 months na ang laboratory niya. So, na yung pag-ihi niya, yung sa CT scan, ang ratio ng pag-ihi niya for the whole day, the whole night pala, ay until mga 5 times na umiihi. Kasi tinatanong din ng doktor. Mas maganda sana kung siya ang mag-testimony kasi siyempre sarili niya. Kaya lang kasi naman, hindi siya pumarap sa camera. Sorry for the term, no? Ako na lang ang pinag niya. Pero alam ko naman kasi kasama naman, palaging kasama ko siya. At saka, siyempre, nandun din ako palagi sa side niya pag sa check-up, sa mga ganun na bagay. Inaalalayan ko din siya palagi. So that time, na-continue po yung paggamit niya ng Max GXL at ganun din po yung sa Max 1. In-increase namin nung Max GXL. Ginawa na namin na 333 and 11 lang yung Max 1.
So ang resulta, ang maganda dun po na nangyari, yung paghihina niya naging 3 times na lang siya, di nabawasan. Chinik din siya ng doktor, yung daw prostate niya, kasi nga prostate pala yung ganon, yung sa pag-ihi, hindi pa naman siya masyadong malaki. Medyo maliit pa lang naman daw. So, ang conclusion ko naman doon, dahil sa mas maaga na nakapag-take siya ng Max GXL at saka yung sa Max 1, so alam ko na nakatulong din yon. Kaya lang yung sa heart niya, yung sa dibdib niya, sa heart, nawala na yun. Totally na hindi na niya ikinukomplain yung pag ng dibdib niya. So ang maganda po na nagawa din na natulong ng product natin ay naging okay na po yung level ng sugar niya, naging simply sa mataas yung naging 6 na lang po. So that is sa kanila na diabetic pala, pag 6 na, 6.5 ganun, normal na sa kanila yon. So ganun man, diretso pa rin ang paggamit niya ng GXL. But since sometimes nawawala din po yung Max 1, dumating din po yung CellGBT, so mas gusto niya yung CellGBT. So ngayon, pag walang CellGBT, ang mas maganda naman na nangyayari sa company natin, may mga alternative. Pag walang CellGBT, may Max 1. Pag walang Max 1, may 357. So napagaganda po ang nangyayari sa mga product natin. Hindi tayo dapat din mag-worry dahil may mga alternative na nangyayari. So sa ngayon, siya ay masigla na rin siya, okay siya. As in na parang wala rin siyang lang nararamdaman pag makita siya, ba't bumata? Sorry po? Yeah, ganun po. Nilo ko rin po, habang nagtitig siya, din sabi ko din, wala din akong serious illness. But din sabi ko, I should take this product also kasi, di ba, prevention is better than cure. Kaya yun, ang ginagawa ko rin, kaya ang naramdaman ko din, siyempre at my age, siyempre madali rin akong napapagod. So, habang ginagamit ko rin itong product na ito, ang nararamdaman ko talaga ay naging more ang energy ko. Totoo ito. Kaya isinishare ko din sa mga kaibigan ko na pag inaano nila, si ate, mas magmabuti pa si ate. Yung masigla siya, malakas, parang maano pa akong kumilos daw. Sabi ko kasi may ginagamit ako, kaya sinishare ko. So, nung isang araw lang, after 3 days na ata, 28 yun, may isa akong pamangkin na teacher din ito. Alam naman ninyo na ang teacher ay talagang very stressful ang mga trabaho nila. Pumunta ako dito kasi kapitbahay lang namin pamangkin ko, bibisita, may sasabihin lang ako sa ate ko, namimilipit po siya ng sakit ng tiyan, grabe. Masakit ang tiyan niya, masakit yung likod, maganon. So, hindi ako nag-atubili na simple pinatik ko siya ng product natin na Max GXL. So, ngayon, sabi ko, binisita ko siya. Nung una, parang ayaw pa niya kasi ang iniisip niya, yung siyempre, alam naman din yung product natin dahil ay siyempre signature, siyempre medyo may kataasan, alam din natin yun, So sabi niya, yung nag-aalala din siya dahil yung ang presyo. Sabi ko, hindi, sabi ko, gusto ko gumaling ka, kaya huwag mong isipin yan. So ngayon, ang nangyari, binisita ko siya. Sabi ko, ibusin mo ito within 5 days. I-interval mo, sabi ko 3-3-3. Noong una pala 2-2 lang ang sinabi ko kasi baka mabigla din siya matakot. Kaya sabi ko, sige 2 days lang na 2-2 after 3-3. Ang minonitor ko ito, wala na, ubos na. Meron pa tita, ubusin mo. Sige, ituloy-tuloy mo. Kaya maganda, sabi niya tita, napakaganda yung produkto. So maraming salamat. Minsan pa sa company natin na Max International, glutathione company na talaga pong napakaganda po ang produkto natin. Dito po ako magtatapos. Maraming salamat po sa pribilehyo na binigay nyo na ma-testify ko din po ang ginawa ng produkto natin ng Max International. Once again, I'm Gloria Natavio. We are Max International. Yun lang po. Okay, thank you, Ma'am Gloria. Salamat Thank you. po. Of course, talagang young looking pa rin si Ma'am Glo. Thank you very much po
sa pag-share ng inyong story. Okay, so ngayon dahil nandito po si Doc, samantalahin po natin yung ang ganda po ng mga testimony, and by the way, yung ating si Kuya Rene and si Ma'am Gloria, napakaganda po ng kanilang mga mock story, no? Okay, so may mga naka-ready na pong mga tanong dito, pero pwedeng-pwede pa rin po kayong magtanong. Pwede nyo pong i-chat, o sa mga nasa Zoom, pwede rin po kayong mag-unmute if ever na gusto nyo pong magtanong or chat. Ano po? So, unahin ko lang po yung nasa Facebook, na meron na po kasing naka-ready tanong sa Facebook. Hi, Doc. Max morning, Doc. Next morning. Ayan. Morning, Doc. Morning, ma'am. Doc, meron pong tanong sa Facebook. Meron daw po siyang heartburn and mataas daw po yung cholesterol niya. So, paano daw po makakatulong yung ating Max products? So bali yung yung heartburn, siguraduhin lang na heartburn yan because if you talk of heartburn, usually sa GERD yan or ulcer disease yan, any ulcer. Pero connected din yan sa earlier na nag-testimony na si Sir Rene regarding yung gallstone. So usually ang gallstone, ulcers, GERD, parang heartburn. But be careful dahil itong asawa naman ni Ma'am Gloria, na yung merong masakit ang dibdib pero doon sa 2D medyo may part of the wall na hindi nagpa-function. Parang heartburn din pero coronary artery disease na pala yun. Yung kanya myocardial infarction. So then na rin sterol, yan yung dahil bumas. So ganito tulong yung ating radicals nga at kailangan yun na neutralize. Doon sa heartburn, per se, be it doon sa cells ng gallbladder na masyadong nagpo-produce ng stone dahil hindi na normal yung pag-secrete niya ng bile. Doon naman sa stomach, yung hydrochloric acid, hindi na kontrolado yung pag-secrete ng hydrochloric acid, yung acido na mag-digest ng food. So, kaya mayroong gas, kaya may heartburn. So, at pag nag-deposit yun yung pumuputok at yun ang bumabara. Now, ang lahat nun is free radical, ang rason. Pero yung more specific na parang sagot doon sa mataas na cholesterol, first, kung nagte-take kasi ng product, kahit yung bad cholesterol ang tinutukoy ko dito, yung LDL at saka VLDL, pag yan kasi ay nasunog at magde-deposit doon sa blood vessel sa heart, yung coronary arteries, yun yung umpisa ng pagbabara. Yung product natin, prevent niya yung pagkasunog ng bad cholesterol. That is one. So that's why wala nang magde-deposit. Yung vitamin C naman, ang mga product natin, together with yung components ng GXL natin, prevent yung sugat sa blood vessel. So walang magde-deposit na bad cholesterol, walang bara. Kaya yung nangyari kay Ma'am Gloria, yung asawa niya, hindi lang yung bara na nandun, nawala. Kasi naging normal eh. So napakaganda talaga itong product dahil yun nga, pati yung sakit na dapat na yung gamot natin na Western medicine, pharmaceutical ang gumagamot, tumutulong pati itong Max International product. So both yung cholesterol at saka yung heartburn, ganun ang action ng product natin. Meantime, kung ano yung sinasabi ng doctors, kung meron man binigay, let's say, dyan sa heartburn, usually ang binibigay ngayon niya na pinakauso is yung mga omeprazole. So pantoprazole o omeprazole, ganyan. So depende kung ano yung binigay, kung branded or yung generic o basta Zol ang ending niyan. Kung minsan naman nagbibigay yan ng mga antacid, yung magnesium, aluminum hydroxide. Ngayon para lumabas yung hangin, nagbibigay kung minsan yung mga simeticone, gano'n. So
you can just take that. Pero yung heartburn kasi, marami na tayong experience dyan. Bigyan ko lang ng 3 hanggang 5 GXL yan. Natanggal kaagad yung pain and nararamdaman yung heartburn. So, sa cholesterol naman, yun, napakaganda yung effect talaga dahil kagaya nga niyan, biruin mo, may na heart attack na yan. Pero dahil sa diabetes yan. Pero since nag-take ng product, nawala yung bara. Kaya naging okay na sa lahat, naging okay even yung pag-ihi dahil ganun din ang nangyari sa prostate gland, lumiit. Dahil lahat ng mga bumubukol, lumalaki, karamihan dyan kasi is effect of free radical or hormonal imbalance. Itong product natin, pag inayos na yung mga cells na nagpo-produce ng hormone, kaya lahat gumagaling. So ganun po yung pathophysiology at saka yung naitutulong ng product natin. Thank you, Doc. Salamat po, Doc. Okay, Doc. Kanina naalala ko po, ayan. Meron pong nagtanong, Doc, tungkol sa, sabi niyo po, i-discuss nyo ngayon. Ano po ba yun, Doc? Hindi ko mabanggit yung yung kanyang Baka yung nagtatanong ng dysautonomia. dysautonomia, Doc. Tama po, Doc. Sabi niyo Ayun, po, yung Doc, i-discuss natin. Ano po ba yun? Kasi nagtanong po siya, nakikinig po siya ngayon, Doc. Yung dysautonomia is kanyan ito yung very important na pag-doktor ka, dapat naintindihan mo ito. Kasi pag hindi mo naintindihan ito, hindi ka doktor. Yung autonomic nervous system. Yung autonomic nervous system, hindi yan yung from brain to the spinal cord pababa. Spinal yun. Ito is autonomic nervous system. May tinatawag kami mga cranial nerves. Cranial nerve 1 to 12. So from the eyes to the ears hanggang doon sa pinakamababa na pupuntahan niya yung vagus nerve kasi is number 10 yun, cranial nerve. Hanggang dito sa diaphragm, yung nagdi-divide ng dito sa dibdib at saka sa tiyan. So yung dysautonomia, kung kuwan mo dyan, ang pinaka common na manifestation niyan is orthostatic hypotension. Yung bang nakaupo ka, biglang tumayo ka, nahihilo ka, nagdidilim yung paningin mo, minsan bumabagsak yung iba dyan. Now, remember itong dysautonomia since yung autonomic nervous system, pag sinasabi mo yung autonomic nervous system, diyan mo makikita yung kahit dalhin sa amin yung pasyente na let's say, uso diyan sa Pangasinan, yung umiinom ng pang-spray ng palay or yung mga mangga, organic phosphate poisoning yon. So, siyempre, walang malay yung pupunta sa amin. Ang unang titignan namin yan, mata. Titignan namin yung pupillary reflex. Di ba yung mata natin may makita kang white yung malaki, then may itim na mas malaki sa gitna. Pero meron pang maliit na itim, yun yung pupil. So usually, napakaliit na yun, pinpoint with organophosphate poisoning. So, pagkatapos, titignan din namin yung blood pressure. Kung tataas yung blood pressure pero yung heart rate naman is napakabagal, yung mga ganun, yun ang tinatawag na autonomic nervous system. Sa cardiovascular, ngayon yung pagka naman yun, parang sa diabetes na biglang or heart attack na pagpapawisan ka ng malamig, ganun. Kasi sa even hyperglycemia or hypoglycemia ng diabetes, parehas ang simptoma niya. Pwedeng nagpapawisan, manghihina, ganoon din yung hypoglycemia. So, ang hirap tignan niya. So, ito in general, maraming sakit na ang patutunguhan yung dysautonomia, yung autonomic nervous system, yung dys is hindi na normal. So, in as much ang pinag-usapan natin, lahat ito is because of free radical. At kung yung free radical mo is na-neutralize na dito sa glutathione na produced by the body while taking the MAX products, kaya gumaganda lahat. And remember, yung nabanggit kanina, lahat ng product natin na except yung 357. Yung 357 is pangdagdag lang yan sa pag-control ng blood pressure, ng blood sugar, yung sa skin, sa mata, and all other
simptoma na nararamdaman natin. Pero yung tatlo or yung pang-apat nung nagdala dito ng Max ATP, kasi yung Max ATP parang Max 1 yan, and Celgevity because of the ribosine. Dito naman sa Max GXL because of the N-acetylcysteine. So, lahat kasi yung N-acetylcysteine at saka yung ribosine nagpro-produce ng glutathione. Kasi remember, the most potent antioxidant, iba sa lecture kanina, it's not vitamin A, C, E, zinc, selenium, it's not found in fruits and vegetables, but it is found in the body. So, which is glutathione. So, lahat ng product natin, yung nabanggit ko, na merong ribosine at saka merong N-acetylcysteine, yun ang nagpro-produce ng glutathione that will neutralize the free radical inside the body that is causing our diseases. So very clear yun. That's why kahit ano yung available dyan, although ang diferensya lang nung Max 1, Celgevity, and Max ATP, yung liver kasi natin, yung liver cells which we call hepatocyte, 300% yung increase ng glutathione with even the normal dose, yung 1-1 ng Max 1, 2-2 ng Celgevity, 3-3 ng Max GXL. 300% ang pagtaas. Alam mo naman na yung liver natin, one of the most important function yan. Ang katawan, lahat ng pumapasok sa bunganga natin dadaan sa liver. So that is better than injectable. Dahil injectable, pag injection ng ginamit, hindi dumaan sa liver yan, pwedeng magkaroon ka ng problema, pero yung ininom mo, dadaan sa liver. So, ang liver natin, ang daming function yan. Lahat ng even yung production ng mga red blood cell, the white blood cell, from the bone marrow, kasama pa rin ang liver. Sa detoxification, lahat ng poison ng katawan, liver ang gumagawa niyan. That's why kung sira yung liver mo, ang last resort ng katawan natin is yung brain. Kaya pag sira na yung liver mo, yung brain na ang nag-neutralize ng mga poison, kaya yon parang medyo nawawala na yung pag-iisip. Akala mo sira ulo, pero dahil siya na yung nagpa-function ng function ng liver. That's why, napapansin ninyo yung advantage ng ribosine, ang source ng glutathione, yung liver kasi gumaganda. Since ang daming function ng liver, kaya iba yung parang nararamdaman mo pag yung mga products yun ang tinetake mo. So ganun yun, at least para maintindihan yung mabuti. Parang akala mo kakaiba yung Max 1 or yung Celgevity or yung Max ATP, but that's the reason. Kasi yung liver kasi natin talagang grabe ang increase ng glutathione. Okay? So yun yung kwan. Then kanina, may nabasa ako dito sa natin, dito sa Zoom, tinatanong na yung sa bata. Alam nyo, protection lang yan ng company, pharmaceutical company, including food supplements. Usually, ang mababasa nyo, not for children, not for pregnant, and not for lactating, yung nagpapasuso. But the truth is, kahit pa kapapanganak yan, kahit sa buntis pa lang, pag talagang napakarami na ng free radical ng katawan ng even the baby, the fetus inside the womb, kung pwede lang bigyan na ng glutathione is bigyan na natin para ma-neutralize yung free radical inside the body. Yung dosage, it depends It depends upon the lifestyle ng isang pasyente. Kung yung lifestyle mo is puros, yun nga, yung pinanggagalingan ng free radical, stressful ang buhay mo, nakikiamoy ka palagi sa mga naninigarilyo, ikaw naglalaban ng damit nila, kulang ka ng tulog, lahat ng pagkain natin is full of insecticide, growth hormone, and the rest. So talagang kailangan nung mas mataas na dosage mo, pero baguhin mo yung lifestyle mo para at least pwede mong ibaba yung dosage. So pwede po ito sa sa buntis, sa nagpapasuso, even sa mga bata. Kanina lang sa office, dito sa Tugigaraw, may nagtanong sa akin doon, 7 months old. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, yung apo ko nga, 3 months old yata nung in-start ng wife ko na binigyan yung dede niya ng 1 capsule ng GXL sa dede. Yung pan naman dito, yung kung sa mga bata naman, yung Diamond namin dito, si Diamond Venus, mga anak niya, 6 months old to 1 to 2 years old, talagang 1, 2, 3 capsules, nginangat-ngat nila yan. Parang ginagawa nilang candy yung product. So, protection lang ng company yan. Anyway, this is a food supplement. Hindi naman kanyan. Hindi naman toxic kung meron man yung overdose dahil food naman yan eh. Parang, kumbaga, pag hindi refined na ganyan, parang na-impatcho ka lang. So,
companies kwan lang po yon, yung tinanong kanina na yung for pregnant or for children, not for children, not for pregnant, and not for lactating po. Okay, thank you, Doc. Ayan. So, meron pa po. Yun. So, yun yung sinabi ni Doc, ha? So, okay naman po lahat. Kahit na anong edad, no? Kahit months old. Sa amin naman, 2 months old yung baby namin dito. Sprinkle na po namin kasi parang asthmatic. And okay naman po siya ngayon. Doc, meron pong tanong dito, Doc. My mom is 82 years old. Sensitive sa matamis na pagkain kahit prutas tumataas. BP niya ay, ano ba to? Tumataas ang BP kahit matamis, no? Sensitive sa matamis na pagkain kahit prutas. Tumataas ang BP niya. Ano po kaya ang gagawin, Doc? From LD. Diyan makakatulong yung sabi ko kanina, di ba, yung except yung 357 ko kanina dahil wala namang kwan yun, walang ribosine or acetylcysteine. So makakatulong yon sa pag-control ng blood pressure. Pero tignan nyo dahil ang pinaka-reason kung bakit tumataas ang blood pressure natin is salt. Ang salt is, kaya pinagbabawal natin itong chichirya, ang taas ng salt niyan. And alam mo dyan, siyempre, yung ugali natin, ang sarap ng sausaw sa bagoong. So, isa ring salty yan food. Mas sensitive tayo sa salt. Baka yun ang problema. It's not yung matamis, lalo na kung prutas. So, ganun po yan. Okay, so okay po Itong yung tanong, product. itong tanong naman na yung diabetes at saka enlarge yung prostate. Pwede bang isabay yung Max GXL or any Max International product? Pwede po kasi bali ang explanation po niyan, kaya ka nagka-diabetes, kaya ka nag-enlarge yung prostate na dahil sa free radicals. So, yung free radical na yon ang nag-cause ng sakit. Now, nagte-take ka halimbawa na ng metformin. Assuming lang na nagte-take ng metformin or any medication for that matter na binibigay na namin mga doctors. So, yung medication na tinitake ninyo na pumapasok doon sa loob ng cell dahil nga nandun yung problema, nagkasakit ka na dahil kulang na yung glutathione mo. Meron ka parang glutathione pero konti na lang doon sa loob ng cell mo. So yung glutathione sa loob ng cell mo at saka yung gamot na iniinom mo, magkakilala sila, magkasama sila sa loob ng cell. So pag nag-take ka ngayon ng Max product, yung glutathione doon sa loob ng cell mo na kukunti, na mag-neutralize yung free radical, kaya may diabetes ka na, may benign prostatic hypertrophy ka na, tataas lang yung glutathione, dadami. Neutralize niya ngayon yung mga free radical doon. Yung gamot na tinetake mo, baliwala sa kanya dahil na silang magkasama yan. Ang nakakatakot, yung mag-take ka ng product ng glutathione, lalo na yung injectable, yung nano-glutathione injectable, or injectable na glutathione or oral na glutathione, na karamihan naman hindi naman makakapasok sa cell, pero doon sa bloodstream mo, nandun din yung gamot na tinetake mo before napapasok sa loob ng cell, pwede kang magkaroon ng reaksyon. Pag nanoglutathione naman yung nagamit sa inyo na injection, pumasok sa loob ng cell, pwedeng magkaroon ng interaction doon sa gamot sa loob ng cell. So yun ang pagkakaiba. Kaya dito safe po na isabay ng kahit na anong Max product doon sa iniinom yung gamot ngayon. Okay, so malinaw po, no, yung sabi ni Doc, huwag po kayong matakot kung meron po kayong gamot kasi magkakilala po yan. Magtutulungan sila, hindi po sila magkalaban. Tama. Okay, ayan. Doc, may tanong po sa Facebook. Ang sabi po dito, yung kanyang anak ay asthmatic, 8 years old, at lagi daw po may ubo. As of now, nagtitake po siya ng 1 tablet or 1 capsule ng Max GXL. Is it okay? Ilang taon siya? 8 years old po, Doc. 8 Asthmatic. years old. May ubo. Pwedeng pa na yun. Pwedeng dagdagan na yun, pero maganda na idagdag niya dyan, Swan, yung lagundi. Pwede siyang mag-take ng lagundi kasi that is a very good anti-cough. Kasi yung lagundi kasi may bronchodilator effect na rin, gaya ng siyempre gumagamit ngayon yung anak niya ng salbutamol. Kung minsan nagbibigay na yung doktor ng prednisone. So or combination ng salbutamol with steroid.
Yung kwan kasi, yung Lagundi kasi mas maganda yung liquid kaysa yung capsule or yung tablet. Yung liquid na Lagundi, meron na siyang bronchodilator parang salbutamol, yung lumuluwag yung paghinga, then yung mucus, yung plema, tinutunaw niya rin, then may antibacterial and antiviral na effect pa niya. So maganda na isabay yung kwan, yung Lagundi diyan sa patient. Kwan muna, pagtyagaan niya munang isabay yung kwan, very important kasi yung salbutamol dyan eh. Not the steroid anymore, yung salbutamol, okay na yon. Then our product, kahit kwan yan, kahit kung sa GXL, kahit magkwan yan, kahit 2 capsule, 1 in the morning, then 1 in the evening, plus Lagundi, okay na yan. Siguradong ma-relieve yan kaagad. Mabilis yan. Okay, sige. Salamat po, Doc. So dagdagan na po, no? Kasi umpisa pa lang po kasi siya. So, ma'am, dagdagan mo na daw po. Gawin ng dalawa. 1 in the morning and 1 in the afternoon. Okay, so isabay. Tama po kayo, Doc. Alam niyo yung mga asthmatic po na mga pamangkin ko, nilalagyan po, ang sabi po ng tatay nila, ang hiyang daw po nila yung Lagundi na liquid. Yun po talaga yung Yeah, po sila. Maganda yung Lagundi. Kahit po binibigyan ng yung ibang mga gamot, basta once ng Lagundi. Pero binibigyan ko rin po kasi ng max. Basta sinabay po namin, ilang days lang, bilis eh. Bilis po eh. Yung mga asthmatic. Yung kwan kasi yung Lagundi, yung Sampung, then yung Banaba, yung Bayabas. Pinag-aralan yan ng tiga dito sa Cagayan yan na doktor sa UP ng mga 40 to 50 years. So kaya kwan yan, talagang sure ka dyan. Very effective yung mga yan. Kaya maganda talaga, no? Natural po, Okay, so, ayan. So, alam na po natin. Meron Opo. pa po, Amir, Sir Amir. Apo, yung neuralgia, paano pong pag-inom ng Max products do? Okay, yung neuralgia, pag hindi kasi kwan sa atin yung kung may infuse na tayo, at saka yung Max ATP, kung available pa yon kasi may B-complex yun. Pero mas maganda yung kwan na lang, combination, ang gawin na lang is kwan. Yung neuralgia kasi is because yung nerve ang may problema dyan. So definitely yung mga cells ng nerve natin may problema. So Max products will help a lot. Pero pwede nating dagdagan ng B-complex. So mag-high dose ng B-complex. So pwede na yung neurobion or yung supraneuron, mga ganon. High dose sa B-complex kasi yun. Pero kung merong available pa na Max ATP or yung Enfuse, yun ang pwedeng isabay. Dahil kwan na yun may sarili ng kwan yun, glutathione enhancer yun, saka B-complex kasi ang mga component yun eh. Pero anyway, pag wala naman, mag-take na lang ng B-complex. Kahit yung mga generics lang na isabay dyan sa Max products natin. Ano, Doc? Max GXL o Max 1? Either of the two, okay lang with B-complex. Yes, Doc. Okay, thank you, Doc. Thank you po. Ano po Doc, yung may nanonood po sa atin na like yung tinanong ko po, kasi nanonood po siya ngayon. Ang kanyang si KD5 na pala, Doc, ang sabi sa kanya. Mhm. And 648 yung kanyang ang kanyang kreya. So ang tanong niya, may pag-asa pa daw po bang bumaba ang creatinine niya? Yes, definitely Kwan. Definitely yes ang sagot diyan dahil there are 2 ways of lowering that. First, kung medyo hesitant doon sa Western medicine, okay, Eastern muna tayo. Kasi di ba ang problema diyan, yung nephron, yan ang cells ng kidney. Hindi niya na itatapon yung blood urea nitrogen, hindi na itatapon yung creatinine kasi hindi na nga nagfa-function. So kaya tumataas na sa dugo pag tinetest mo na mataas na kasi hindi nga na itatapon. Now, with our product, may possibility kasi na maaayos yung cell. Pag naayos yun, pwede na niyang itapon. So ganito ang gagawin natin. Give the Max International product first, then i-monitor natin yung creatinine. In the event na hindi bababa yung creatinine with our product at saka yung simptoma, kasi yung ganyan na creatinine, medyo nanghihina na yan, medyo nasusuka-suka na yan, medyo pumapayat na yan, lalo na kung nataon pa na diabetic. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng chronic kidney disease na hindi ka diabetic or chronic infection.
So chronic pyelonephritis yan kuminsan or may stones yan kuminsan yung bato may obstruction either sa ureter or even doon sa kung lalaki sa BPH, kung babae naman akala mo meron pala ang laki-laking tumor ng kwan ng ovary or uterus na iipit yung kwan yung ureter dilated yan so merong backflow yun usually ang mga causes ng chronic kidney disease. So in the event na ganun hindi maaayos ng kwan ng product natin, that will be the time na we have to really go on dialysis, whether you like it or not. Para at least magtulungan talaga yung Eastern and Western medicine. Pero pwedeng either ang mauna. So anyway, kung may medyo ayaw yung Western medicine, okay, we'll try the Eastern medicine first. But later on, we hope na maayos diyan para wala nang ibang gastos at saka walang gagawin na mga procedures. Pero pag hindi bababa talaga, then hindi lang sa hindi lang doon sa pagbaba ng creatinine. Kahit ma-maintain muna ng ganong creatinine, pag yung symptoms gumanda, tuloy muna, huwag mo ng dialysis. Ibig Yes. sabihin nun kung symptoma mo gumaganda, ibig sabihin kahit mataas pa rin ang mo, ang creatinine mo, nagre-recover lang yan nasa detoxification state yan. Now, pag gumanda-ganda na lahat, siyempre, ang manifestation ng kagandahan ng health ng isang tao is yung pakiramdam at saka yung nakikita ng tao sa'yo. Kung minsan ang laboratory may possibility na magkamali, it's always there. Pero yung pakiramdam mo, yung tingin ng tao sa'yo, hindi magkakamali yon. Dahil, siyempre, feel mo nga So, we'll do it that way sa mga cases natin na ganyan na mga problema. Yes, Doc. And ang sabi naman po, Doc, since 600 pa lang naman. 600. Yeah. Po, Doc, is kasi ganito pa po naman sinabi, Doc, na 600 kasi yung iba po na mga cases natin, 1,000, 2,000. Like yung isang case natin, Doc, yung tinanong ko, is 1,000 yun within bumaba po yun to 400 plus, di ba? At saka yung pakiramdam, isabay mo yung tignan mo talaga ang laki ng pagbabago ng nararamdaman nyo, nasusuka, nawala na, gumana na ang pagkain, lahat ng nararamdaman nyo, napapagod palagi, mawawala lahat yun Ibig sabihin, tama yung laboratory. Kasi kung minsan, sabi ko nga, kahit ganun yung laboratory, kung nagbago naman yung pakiramdam mo na, okay na yun. Mas masama yung laboratory mo, pero yung pakiramdam mo, iba. Baka maling pagkakamali ng laboratorium, bumaba yung creatinine pero in fact ang taas-taas pala. Yes, Doc. Ang nagtataka naman yung family, kasi nakausap ko yung family. Ano naman po siya, maganang kumain, tapos malakas. Yun po talaga ang pinagtataka, bakit ganon. Pero syempre, syempre nai-stress na rin ngayon, Doc. Ikaw ba naman, 600, tapos sabihin si KD5. Di, nangihina Hindi, na po siya. ang kwan lang doon. Ang tandaan nyo lang yung kasi bago ko lang na-lecture sa inyo ngayon ito, dahil nga itong product natin, lalo na kung ang nagamit ninyo is yung ribosine, ang source ng kwan, ng sustain, gumanda ng todo yung liver, kaya yung pagbabago ng buong pakiramdam mo is nandoon. Pero still, the problem sa kidney, hindi pala nagbago. So remember that. Kaya yung laboratory na monitoring, ganun pa rin. Dahil talagang ang liver kasi pag yan pagtignan mo yung mga may liver cirrhosis or even lang yung lumaki ang liver, talagang kakaiba yan. Namumutla na yan. Kasi wala nang yung red blood cell niya, mababa yan and everything. So nanghihina. Yung memory nawawala. So kaya napaka-importante yung liver sa katawan natin. Pag yung tinake mo, yung ribosine ang source. Kaya yung iba, kaya ganoon, parang nag-stereotype sila na, ay, mas okay si MAX1, ay, mas okay si cell-gevity. Yun ang rason. Dahil because yung liver kasi, ibig sabihin nun, mas 300% kasi ang increase. So ang katumbas naman yan, pag halimbawang ang ginamit mo is, let's say, Max GXL, yun nga lang, mataas ang dosage mo. Pag i-times 3 mo rin siya para pantayan niya yung ribosine source sa liver lang naman yan. Not in any other cell of the body, it's only in the liver. So that's why yung iba na medyo kulang ang lifestyle, kahit bigyan mo yan yung yung mataas na dosages ng product natin, okay lang dahil nga sa dami ng free radical. Pero pag yung okay naman ng lifestyle para hindi naman ma-stress doon sa creation ng product natin, lifestyle ang ayusin niya. Hindi niya kailangan yung mataas na dosage yan.
Yes, Doc. Thank you. Ayan, si Ma'am Ellen Maranya. I-unmute po. At magtatanong daw po siya. Ma'am, hindi ka po namin marinig. Pa-unmute. Pa-press lang po yung parang microphone. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Good evening po, Doc. Tanong ko lang po, ako kasi po may RHD, Okay. halimbawa po kung iinom ako noong GXL, matatalab po ba yun sa akin? Halimbawa, iinom ako isang capsule noon. Kasi ang iniinom ko sa tuwing umaga, meron akong iniinom na Tibacidine. Opo, telmisartan, decoxin, Okay. metoprolol. Okay. Saka, ayun po, mayroon pa akong mga diuretic na iniinom. Solodex, may iniinom, nakalimutan ko yung Solodex. Marami kasi akong gamot. Okay lang po ba yun? Isasabay ko yun, magiging effective pa ba yun kung iinom po ako noon na yung gamot na, Max GXL. Taga saan kayo, ma'am? Taga saan Taga kayo? taga Bicol po, Sorsogon. May ininom pa po ako Sorsogon. sa Solodexide. Okay. So anyway, kung Sorsogon kayo, I hope that within this year is makarating ko dyan. Di ba yung kasama natin dyan sa Alba, yung singer natin, si Syra. Si Syra Opo. is from Sorsogon eh. Yung grupo nila, Crystal, sa Kasilara Quinyon dyan sa Alba, Legazpi. So I will be traveling by land. Siguro magkikita tayo personally pagpunta natin dyan. Anyway, married kayo, ma'am? Po, hindi po, Married? single po. Hindi. Opo. Ilang taon na kayo? 56 po. 56. Siyempre medyo pinagbawal kasi yung pinagbawal ng pagkabuntis ng RHD eh. So maybe that's the reason why hindi na kayo nag-asawa o manganak dahil medyo may pagkabawal. Kagaya na explanation ko Opo. kanina, ma'am, walang contraindication yan. Walang contraindication. Di ba sabi ko kanina, talagang mababa yung glutathione sa katawan na ninyo although you are already 56 when an RHD. Kailan kayo na-diagnose ng RHD? Noong bata pa kayo or nito na lang? 2019 po, sir. Ay, Doc. So late na. Kasi kung nung bata sana kayo na-diagnose, dapat meron kayo yung yearly na Opo, para monthly injection. Opo. Na-hospital po ako ng January 19, 6 days, 6 na araw po ako sa hospital. Ang ang diagnose sa akin, heart failure. Tama. Heart failure yun, secondary to ba? Yeah, secondary to secondary to rheumatic heart disease yun. Now, maganda sana kung yung malapit kayo sa akin dahil usually very important, although nakikita ko naman kayo, hindi typical yung itsura nyo as RHD kasi yung itaas nga ninyo yung mga daliri nyo, man, tignan ko lang yung likod ng daliri nyo, ikuan mo nga sa camera, baliktarin mo. Hindi nakaharap na ganyan, yung likod. Yan. Yung dulo ba is hindi naman lumalaki po yung dulo ng mga kuko nyo, hindi ba yung parang lumaki ng konti? Hindi naman po. Hindi naman po, Doc. Yeah, ganyan. Pero yung mga dulo hindi naman lumalaki, ano? Hindi naman po. So mild lang yung RHD niyo kung talagang RHD yan, rheumatic heart disease. Ano bang nasabi? May mga laboratory na ba kayo na pwede nyo i-send later on sa akin yung laboratory nyo? Kasi baka mild lang yan kung ano ba yung pag rheumatic heart disease kamo kasi ang problema yung mga valves. 4 ang valves dyan eh. Yung valves ng in between right and left ventricle, then yung right and left atrium. So 4 yan. Kung RHD yan, medyo malalaki yung butas pero
sa tingin ko sa inyo, kasi ang typical na may RHD, payat na payat yan, kaya pinakuan ko yung dulo ng kuko ninyo dahil yan ang tawag namin na clubbing at nangingitim yung kuko. Hindi yung kulay niya ngayon na dahil naka-cutex kayo ng itim eh. Pero yung nangingitim na hindi cutex, talagang malala yun. Pero I'm wondering, dahil naka-diuretic kayo eh, then kulang na lang, baka naka-lanoxin pa kayo. Lanoxin with Nakalanoxin po ako. diuretic. Opo, naminom Yeah. po ako. May Lanoxil po. Yeah, Decoxil. Opo. oh, so kan yan. Anyway, nako kung sorsogon kayo, nasa naga yung classmate ko kasi dyan. So anyway, I will see you within this year. Pero kung ano man yung laboratory nyo, isend ninyo nga sa akin yung lahat ng ECG, stress test, 2D echo. At 2D Then echo po isend nyo sa next week ko messenger, pa sa messenger makukuha. mo. Opo, Send mo sa akin, ikot ko ma'am. kay ma'am. Opo. Send mo sa akin. Opo. Okay po. So bali yung pinaka-importante dyan, just take the product. Makakatulong po. Then later on, marami akong ipapatanggal na sa iyo na na tinetake mo dahil kung hindi monitored masyado yung mga tinetake mo, especially digoxin, napansin ko kanina, medyo maraming duplicate kasi yung mga yung mga gamot mo. So, Opo. pwedeng Bali- bawasan yung pa yan. Kasi sources din ng free Sir, radical kasi yung lahat- gamot. So, ano pati yun, sa gabi, may mga 2 times a day akong iniinom. Kaya ang dami kong iniinom na gamot. Natatakot ako baka maano ang kidney. Yes, definitely. Anyway, yan ang advantage ngayon ng pag-take mo ng natin, ng Max product. Aside from tutulungan na niya yung mga gamot na tinetake mo, yung medyo ill effect or hindi magandang effect ng mga gamot kasi ang mga gamot natin is metabolized in the liver and the kidney. So, Opo. kung hindi maganda yung pag-take natin, yung take ng sobra-sobra, nasisira ang liver and kidney natin. So, in your case, napakaganda na ang i-take mo is yung Max 1 para yung liver cells mo gaganda bigla para kaya niyang i-metabolize yung mga gamot na tinitake mo, metabolize in the liver. Then ganoon din sa kidney, excrete ng maganda rin yung mga toxic na mga effect ng pharmaceutical. Kwan po, huwag kayong mag-alala kasi na-explain ko na kanina, magkakilala po yung mga gamot na tinetake nyo at saka yung kakapiranggot ng glutathione ng katawan nyo. That's why kayo nagkasakit dahil wala na kayong glutathione, paubos na. So magkakilala yan, so don't worry, mag-take lang kayo. Max 1 na i-take nyo mas maganda kahit you take it 1 capsule 3 times a day. Yung Max 1 ninyo together with your products, then later on, pag mapansin nyo yung biglang pagbabago, pag i-send mo lahat sa akin yung lahat ng gamot mo, lahat ng listahan, how many times you take it, ilang milligrams, isend mo kay Arlene para isend niya rin sa akin. Then ako Opo. nang bahala later on, pag medyo okay na yung pakiramdam mo, pag sinabi mong okay na, pwede ko nang bawasan yung ako nang magbabawas doon sa mga gamot mo na May request nga sa akin, Doc, na angiogram. Yung angiogram kasi, may suspetsa siya na meron ng coronary artery disease, may bara yung ugat ng mga puso mo. Ngayon, ang rason kung bakit napagsususpetsahan ng cardiologist mo dyan dahil madali hingalin ka, hindi ka makalakad ng Opo. malayo, pag umakyat ka, hirap na hirap ka, pero is that because of a coronary artery disease or because of the RHD, yung valvular defect? So, yung angiogram kasi, pag nagpa-angiogram ka, definitely hindi ko alam kung magkano dyan sa area ninyo, kung meron man, pero pag dito sa Manila, start niyan is 200,000, then angioplasty. 65 po, Doc. O, Nag-ano 65. na Okay, ako. Opo. maganda kung gano'n. Okay lang naman po 'yon. That's good para Okay lang po. malaman natin kung may bara talaga. Sino na ba, Ma'am Arlene, yung Si Sir sa Quezon ba yun? Sir Yeah, Norman. siya. Yes, yung Sir angiogram Norman, niya may bara. May bara yung angiogram niya. Then nung nag-take ng product, nawala yung bara. Ay, So, salamat. Sana ganun din po sa akin para hindi Ma'am, na po. Mag-usap po kayo ni Sir Norman. I-share ko po sa inyo yung dosage kasi ako nagbigay ng dosage sa kanya. Yun, Opo. mag-usap po tayo, ma'am, kung ano yung Opo, suggest sige ni Doc. Opo. Okay po. Opo, sige. Thank you po, Doc. Okay, sige, Ma'am. Okay, sige. Thank you, Doc. Ayan. So, meron pa pong tanong dito, Doc, sa Facebook.
Doc, kaya ba ng Max Products ng mitral value prolapse? Ayun. Balikwan yan. Anatomical kasi yan. What do I mean by anatomical? Parang ang mga gamot kasi, ang ginagawa lang ng gamot is papatayin yung bakterya, aayusin yung problema ng cell din mismo, ganon. Pero yung ooperahan, tatahiin, parang hindi na ganun dapat eh. Pero kagaya ng sinasabi ko kanina, yung bara na nawawala, then dito sa amin, meron sa amin dito ng rheumatic heart disease din na talagang may heart failure din dahil sa rheumatic heart disease. Yung mitral valve prolapse, that is sometimes a part of of an RHD or pwedeng cardiomyopathy. Yung nandito sa amin sa Cagayan, and I don't know kung meron na tayong sa Pangasinan, pati yun nawala. So nakakapagtaka talaga itong product natin. Pero kung minsan hindi ka na magtaka dahil ang ibig sabihin ng prolapse, sa halip na nagdidikit-dikit yung mga parang valvula na valve na pag nagdikit-dikit yun, ang prolapse is hindi nagdidikit kaya nagbabackflow yung dugo pag nagpipitik yung puso. Siyempre, may problema yung mga leaflets ng mga valves ng mga heart natin because merong free radical sa mga cells within those tissues. And pag pumasok na yung product natin, naaayos yung cell. So pag naayos yung cell, naayos yung tissue, naayos yung organ, kaya nagiging normal. So yun lang ang possible explanation. And makikita mo, dahil pag inulit mo na yung 2D echo, wala na yun. Hindi mo na nakikita yun. So it is very possible. Possible po na maayos pa rin yan. Doc, ano daw po yung best sa, sabi po dito, umaatake daw po yung anxiety niya. Pag umaatake po ang nervous ko, tumataas po ang dugo ko, tapos mahirap na po ako matulog. Mga negative na po ang nasa isip ko po. Yun talaga yung kanyan eh. Kung sir ba yan or ma'am? Ma'am po. Ma'am. President yan. President sa Nerbiotic Club na yan sa lugar nila. Dahil more on more on nervyos. Lahat yung nararamdaman niya kasi just let any of Max product work. Kasi diyan mo na gagamitin yung number one na problema natin is stress. Diyan natin gagamitin yung religion natin. That's very important. You have to really pray to the Lord sincerely. Hindi pwedeng yung parang you don't walk your talk or yung ganun na style. Kailangan medyo sincere tayo dito. And with the product, hormonal kasi lahat na yan eh. Yung dapat na lumalabas po sa inyo na you could look at the internet, yung enkephalin, endorphin, or melatonin, or serotonin. Sa halip na yun ang mga lumalabas with those kind of yung attitude natin, ang lumalabas po yung mga mga epinephrine, norepinephrine, mga yung flight and fight hormones. So ang hirap nun, mahirapan tayo niyan. But definitely, our product is a regulator. Ang glutathione kasi, it regulates everything. It even regulates yung tinatawag namin ng mga doctors na apoptosis, yung program cell death. Kasi ang katawan natin, kaya kung nabanggitin nyo, bakit we produce 40 billion cells every day? Ang rason niyan is namamatay kasi ang parts of our body, which is equivalent to 40 billion ang namamatay per day. Pero nare-replenish yan. Kaya palagi ko ang dinidiscuss yan, pati nga yung nakalimutan ko na naman yung Pangasinan nung libag na pati yung akala mo yung dumi yung natatanggal diyan pag naliligo tayo, that is a dead skin. Dahil namamatay yung skin natin, parang red blood cell 120 days. Ang pinaka-shortest ng lifespan is yung sa tiyan natin mula sa bunganga hanggang doon sa puwet natin, pababayan, 8 hours lang yan. So yung mga cells natin, pag hindi namatay yan within that particular period, it be earlier or later, yan na yung mga bukol-bukol. Yan na yung meron ka ng colon cancer, meron ka ng throat cancer. Kung sa blood naman yan, hindi namatay yung RBC mo within 120 days. Earlier siya, meron ka ng anemia. Pag later naman yan, meron ka ng tinatawag namin polycythemia vera. So, nagkakaroon ng mga problema pag hindi na natatime lahat. And ang glutathione, nire-regulate niya yung program cell death, even release of hormones. So,
ganyan ka-importante ito. So pabayaan nyo si Max International Product po na ayos yung problema nyo. So, any glutathione enhancer, Any. Doc, no? Yes, any. GXL, Max 1, Yeah, or any. CBD? Yeah. Okay. Yes. Yun, may tanong pa po kasi meron na po, mag-entertain pa po tayo ng one last question kasi hanggang 9 o'clock lang po tayo. Pwede pa po. Sir JR, gusto mo magtanong? Jasmine, na nasa Zoom? Oo. Ayan. So mag-entertain na lang po tayo ng one last question kasi hanggang 9 o'clock lang po tayo ngayon. May meeting po sila. Okay, so I think wala na po yata. Sir, ay Doc, yung sa nerves na lang po siguro, Doc. Yung how good is the product sa ating nerves? Kagaya sa neuralgia, usually ang problema natin yung neuralgia is because of diabetes yan. Yung diabetes din nasira kasi yung nerve. So usually ang nararamdaman natin yung tingling dito sa mga fingers. Pero ang pinakamasakit yan is yung sciatica, yung nandyan sa bandang likuran ng paa natin, pababa, yan ang pinakamasakit. So neuralgia or in general, yan yun kanina. So sabi ko nga, kung may max ATP, yun yung pinakamaganda. Pero since wala naman, you can just take max 1 with B-complex. So lahat na ng nerve issue from head to foot na yan, yun na yung solusyon, yung mga masakit sa sole ng foot pag naglalakad ka, yung parang may kanyan, pricking sensation or kahit dito rin sa kamay. Those are all caused by nerve problem yun. So it's just any of our product plus a B-complex. Okay, Doc. Okay. Pero pag may ATP, Doc, maganda ang i-combine, no? ATP. Meron na siyang B-complex. Pero better pa rin yung mag-high dose ka na lang ng B-complex. Yung supraneuron, neurobion, mga ganun, polynerve, yun ang matataas ng B1612 lang naman yan ang kailangan mo dyan na mataas. Plus max. Plus max, Doc. Yes, plus mass of course. So, yan ang bottom Yes. pan natin. Opo. Okay. So, ayun. Wala na po ba? Sir JR, may tatanong ka? Mahihain si Sir. Wala na? Sige. Ayan, kasi hanggang 9 o'clock. 3 minutes. May 3 minutes pa tayo, Sir. Okay. So, sa high blood ba yung tanong mo, Sir JR? High blood ba? Oo, high blood daw po, Doc. Parang nahihilo, no? Nahihilo? Oo. Ayan, nahihiya si Sir eh. Well, pag yung kuan, so sinundan ko ng body weight. Ayan si Sir. Ayan, nag-open na siya na. Ano yan, Sir? JR? Ma'am, yung ano ma'am, yung sa gout ko kasi may gout ako tsaka mataas yung blood pressure ko. Okay. So, gout and blood pressure. Sige po, Opo. Doc. Okay, bali ko na yun, sir. First, definitely yung gout naman, alam na alam. Yeah. Okay. TOFI. You call that TOFI, okay? So may TOFI na dyan sa kamay mo. Sometimes doon din sa big toe. Sa big toe, usually may TOFI din yan. So ang uric acid mo mataas. Makakatulong po ito dahil usually ang last defense of the body against free radical. Pag masyadong marami ng free radical, ang last defense natin is uric acid. So our body produce a lot of uric acid. Kaya yun na yung depensa natin. So, marirelieve po kayo niyan. So, continue taking yung uricosuric. Yung binigay sa inyo na gamot para sa ninyo as uricosuric para mabumaba yung uric acid nyo. Maraming klase naman yan. Pero tignan nyo rin yung kidney nyo, tignan nyo yung yung creatinine. Kasi yung blood pressure ninyo, okay lang kung dahil sa blood vessel na medyo may atherosclerosis din. Dahil kung mababa talaga ang glutathione mo, hindi na na-protected yung cholesterol mo during oxidation. So ang dami nang mag-deposit diyan sa parts of the body. Sisira yung ating blood vessel, tumitigas. So hindi na lumuluwag pag nagdadilate ang tawag namin diyan. Hindi na niyan ma-accommodate yung pressure kaya tumataas ang blood pressure. So that is a direct effect of lowered glutathione. Hindi na niya maprotektahan yung oxidation ng mga cholesterols. So look at your kidney because that is more important. Kung pwede rin, tignan nyo rin yung heart picture nyo, ECG and stress test, that would be enough. Mura lang po naman yung mga yan. Then just continue meantime yung mga, anong gamot ang tinetik nyo ngayon?
Doc, binigyan lang po ako ng yung papababa ng uric acid, yung allopurinol, tsaka, Allopurinol. at tsaka yung yung losartan. Losartan para sa blood pressure. Okay na yan. Okay na yung dalawang yan. Dagdagan mo na lang ng pan natin, ng product natin. Kahit yung Max 1 lang i-take mo para at least kwan ka lang, kahit 1 capsule 3 times a day ka lang sa Max 1, okay na yon. To complement yung dati mo nang tinetake. Makikita mo kaagad yung pagbaba ng BP. Meron din at po saka- ako na-diagnose din po ako nung meron po akong kidney stone. Pero maliit lang naman, yun. 0.9. Apa na yun. Anyway, uric acid stone din yan. Mawawala na rin yun. Ang problema kasi na stones natin pag staghorn yan, hindi basta-basta natutunaw yun. Pero ngayon, hindi mo lang nararamdaman. Even kung umiihi po kayo, merong sumasama na yan na yung pagsalain nyo yung ihi nyo, may mga kristal yan. Dahil mataas na yung uric acid nyo. Marami na yan. So, just take any of the Max product available sa inyo. Then, just continue yung medicine. Pero pag bumaba na yung uric acid nyo, relieve na yung mga symptom, pwede na ninyong i-drop yan kasi source din yan ng free radical. Pag, Pero ang ginagawa ko pa, Doc, ngayon, naglo-low carb ako, Doc, bayaan mo muna yan. Anyway, kahit mag-low carb ka naman with our product, is bahala na siyang magsunog ng nung mga may shift yan. Kahit medyo kulang ka ng carb, yung fat and fatty acid, amino acid mo, siya nang bahala sa pagsunog ng production of your ATP, yung adenosine triphosphate, para may energy ka. Okay lang yan, sir. Just continue your medication, then take any of the Max products available. Oo nga po Maganda nga po yung opportunity na ganito na may mga Zoom para malaman po yung dapat na malaman. Opo. Okay po. Okay, sir, thank you, Sir JR. Thank you po. Okay. Merong question, Ma'am Arlene Sides. Hindi clear yung stingles po ng body, pwede po ba? Ano kayang Ano is tingles? paki-ask sa kanya kung Ano po baka yung shingles, Martes? Baka Baka shingles po shingles. yan? Shingles po kaya yan? Baka shingles yan, Doc? Nag-spell check lang siguro. O pag shingles yan, that is herpes zoster, may relationship doon sa panyan, sa nerve damage, kasi ang shingles, yan yung tinatawag natin sa dialect natin na kulebra. So, very painful yan. Yung parang may mga napaso ng sigarilyo, one side of the body, be it dito sa taas hanggang baba yan, pero more on the upper portion yan, napakasakit yan. So, our product definitely can help. Pero kailangan niya rin ng B-complex kasi nerve unaffected yan sa shingles. Okay. And yung sa heart, Doc, any of the Max products will do. Yes, no? any of the Max product, okay lang yan, safe yan. Okay, so any of the Max products will do. Okay, so ayan na po. Pasensya na po, Doc. 9:02 Yeah, lang it's naman. okay. See It's you okay. on Friday. Okay. See you on Friday po, Ma'am Friday, Agnes, Ma'am Doc. Marlene. Okay, thank you. Good Thank night you po. very Good night. much. Thank you very Okay, much. bye-bye. Okay. Bye-bye. So, salamat po sa inyong lahat ulit sa pag-connect. So, hanggang 9 o'clock lang po tayo ngayon. Para din po, So, invited po kayong lahat on Saturday. So, free Grand consultation, free grand Max Opportunity Meeting dito po sa Pangasinan para sa mga taga-Pangasinan. Pero actually po, may mga manggagaling din po ng Manila na uuwi just to see Doc. Free check-up po with Dr. Cortina. Maaga po siyang pupunta on Saturday. So, nandun po kami ng umaga. 1:30 p.m. Opo, okay. Yan. And actually, nandito na si Doc ng Friday para makapagpahinga na rin siya. Anyways, thank you very much sa inyong lahat. Sa lahat po ng umattend ngayong gabi. Salamat po sa lahat. And napakaganda po na explanation. Sigurado po, convinced po tayo na napakaganda ng ating product. Okay, so para dun sa mga, you can contact yung mga guests na nag-invite sa inyo. Sino po yung nag-invite sa inyo, sila po yung kontakin nyo. And they will surely help you with your health issues. Okay, ayan na po. Ayan, so thank you very much sa lahat. Thank you po sa mga umattend. Salamat Thank po. you po. Ang dami po natin sa Zoom. Actually, nag-30 plus po tayo sa Facebook. And of course, dito sa Zoom, marami din po tayo. Salamat po.
Good Thank you night. very much po sa lahat. See you on Tuesday. See you. Thank you. See you. Bye. Bye. Thank you.